Noong araw na isinama kami ni Harvey sa bahay nila, anniversary ng mami at daddy niya. 5 kami noon, 2 lalaki, sina Brex at Randon, at 3 kaming babae. Ako, si Kyla at si Monique na kaklase at kaibigan namin ni Kyla. Maganda at sexy si Monique, Kuya Bono. Fashionista pa. At nung araw na salubungin kami ng mami at daddy ni Harvey sa maluwang na terrace nila, ay lumipat si Harvey sa tabi ni Monique. Ipinakilala niya kami sa parents niya pero mga pangalan lang namin ang sinambit niya. Sorry ha girls, sinabi lang kasi ni Harvey na may girlfriend na siya at isasama niya today. Pero hindi ko naman natanong sa kanya ang pangalan ng girlfriend niya, so hindi ko talaga alam kung sino sa inyo. Sino ba? Hulaan mo, mami. Di ba anak mo ako? At alam mo kung anong gusto ko. Tingnan nga natin kung mahulaan mo din ang tipo ng babaeng gusto ko. Isa-isa kaming tinitigan ng mami ni Harvey. Nagtagal siya sa pagtitig kay Monique. Pero nagulat ako nung hawakan niya ang kamay ko at ang sabi, "Eto, si Sheena." Sagot niyang nakangiti kay Harvey. Tumawa naman si Harvey tsaka sinabing, "Tama ka, mami. Siya nga. Kabisado mo din talaga ang tipo ko, ha? Anak mo talaga ako." Narinig ko sabi ni Harvey pero hindi pala. Hindi pala siya tunay na anak ng mami niya. At ang nakatagong katotohanan yon ay isa sa mga dahilan kung bakit nagloko si Harvey. Naligaw ng landas. Gumulo ang buhay at syempre maging ang relasyon namin nasira. At ang masakit, Kuya Bono, ay na-involve si Yasmin sa pagkasira ng relasyon namin ni Harvey. Sina Kyla at Briggs ang kasama ni Harvey nung bumili sila sa department store kung saan nagtatrabaho si Yasmin. Agad daw nagandahan si Harvey kay Yasmin. Well, sino ba naman kasing hindi? Natatangi talaga ang kagandahan ni Yasmin. Pero nung magkwento si Kyla tungkol sa naging reaction of fondness ni Harvey kay Yasmin, winalang bahala ko yun kasi nga tomboy si Yasmin at childish si Harvey. One thing na hate ni Yasmin. Maiksi ang pasensya ni Yasmin sa makukulit at sa paulit-ulit gaya ng mga bata. Kaya lang nawala din sa katinoan si Yasmin. At naisip daw niyang ipatikim din sa akin kung paano masaktan at mabaliwala. Gusto siya ni Harvey at inakit pa niya si Harvey. May nangyari sa kanila at ayaw nang bumitaw ni Harvey kay Yasmin. Oo, nakaka-adik ang kagwapuhan ni Harvey, yung kakulitan niya, yung nakakaaliw na personality niya. Kaya nga sobra akong na-inlove sa kanya. Kaya lang ang pinakapangit sa kanya ay may pagka-insensitive siya. Siya pa, Kuya Bono, ang nang-break sa akin. Ganito lang ang approach niya. Sheena, sorry. Alam ko na masama ang ginawa ko. Alam ko din na nasasaktan ka. Pero alam mo, masaya ako kapag kasama ko si Yasi. Nagsasawa na kasi ako sa problema at kalungkutan eh. Alam mo naman, hindi ko pa nahahanap ang mami ko. Yung totoong mami ko. At nakakalungkot kasi sina mami at daddy, ayaw nila akong tulungan para mahanap ko ang totoong mami ko. Pero si Yasi, tinutulungan niya ako. At saka enjoy ako kapag kasama ko siya. Parang wala akong problema kapag katabi ko siya. Harvey, at least alam mong nasasaktan ako. Pero paano naman ako? Mahal na mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oo, alam ko, pero mas masasaktan ka kung tayo pa rin kahit na si Yasi na ang mahal ko, di ba? I'm sure, Sheena, makakahanap ka pa ng much better sa akin. Ganun lang kadali yun para sa'yo, Harvey? Noon ay saglit siyang nag-isip tapos tumitig sa akin. Hinawakan pa niya ang baba ko. Akala ko hahalikan niya ako kasi inilapit niya ang mukha niya pero nagsalita siya at ang sabi niya, "Sige,
Para hindi ka naman kawawa. Dalawa na lang kayo ni Yasin na girlfriend ko. Gusto mo ba? Natural hindi ako pumayag, Kuya Bono. Ilang beses kong tinangkang kausapin si Yasmin pero ayaw niya akong harapin. Hanggang sa inunawa ko na lang siya at ibinigay ko na lang ang gusto niya. Yun nga daw matikban ko din kung paano masaktan at mabaliwala gaya ng ginawa ko sa kanya. Noon kasing nagkalabuan kami ni Kurt, parang baliwala lang sa akin. Kasi ang tagal din namin ni Kurt at parang lumamig din talaga yung pagtitinginan namin. Sinadya ko ngang maghanap ng iba kaagad noon na ipapalit ko kay Kurt. Noon naman nag-try ulit si Yasmin na pasagutin ako. Nag-inom siya ng alak at kinausap niya ako. Sabi niya, subukan ko naman daw siya. Mamahalin daw niya ako ng sobra-sobra at hindi niya ako sasaktan at hindi niya ako iiwanan. Ang sagot ko sa kanya, ano ba Yasmin, kadiri ka naman. Magkaibigan tayo. Iba na lang ang talunin mo dahil ako, kahit ilang beses pa akong maiwan ng lalaki, hindi ako papatol sa kapwa ko babae. Grabe, ang tigas naman pala ng puso mo. Ang damot mo. Ganito ang halos maiyak na sagot ni Yasmin bago niya ako iniwan at muli ay umiwas na naman siya sa akin. Hindi ko siya sinuyo, Kuya Bono. Mahal ko siya bilang kaibigan pero hindi ko gusto yung relasyon na gusto niyang mamagitan sa amin. At yun ang dahilan kung bakit nagtanim siya ng sama ng loob sa akin at ginantihan niya ako sa pamamagitan ni Harvey. Nagtiis na lang ako sa pagkamis ko kay Harvey at si Abno. Nung umiwas ako, hindi na rin talaga niya ako sinuyo. Mami at daddy niya ang nagsikap na baguhin ang desisyon niya pero wala silang nagawa dahil galit sa kanila si Harvey. Nasira pati respeto niya sa mga nakagisnan niyang magulang. Madalang na siyang umuwi noon sa bahay nila. Tumira siya sa bahay ng barkada nilang bakla pero may asawa. Doon din daw sila madalas magtagpo ni Yasmin na noon ay nape-pressure sa pag-ako sa responsibilidad sa mga nakababatang kapatid niya dahil ang mama nila noon ay nag-TNT sa Japan pero nahuli at nakulong. Very stressful ang buhay ni Yasmin noon pero dinadivert niya ang stress at misery niya sa buhay sa paggawa ng alam niyang mali, kabilang na doon ang agawin sa akin si Harvey. Malalim na rin ang galit ko sa kanya noon, Kuya Bono, at sa totoo lang nung gabing dumating silang dalawa sa bahay namin, hindi ko alam kung paano siya haharapin ng maayos. Alam ni Kyla kung gaano ako nasusuklam kay Yasmin noon kaya inunahan ako ni Kyla. Sheena, kumalma ka. Isipin mo ang dati nating samahan. We were childhood best friends na sinira lang ng babaeng yan. Sabad ko. Nandito siya dahil gusto ko niyang kausapin ng mapayapa. Wala siyang dalang galit o hinanakit, Sheena. Gusto ko lang humingi ng tawad. Kahit hindi mo pa kayang ibigay. Mababa ang boses na Yasmin nung sabihin niya ito. Iiwan ko na si Harvey. Kailangan kong umalis dito. Mabuti naman. Sana mapatawad mo ko, Sheena. At sana pagdating ng araw, mabuo ulit tayo bilang magkakaibigan, bilang Sky. Okay, pinapatawad na kita. Sabi ko na lang kahit ang totoo ay ramdam ko sa puso ko na hindi pa. Umalis din siya noong oras na yon. Naiwan si Kyla sa akin at ginulat ako ni Kyla sa kwento niya. Sheena, buntis si Tomboy at si Harvey ang ama. Ha? Oo. Kaya nga gusto niyang lumayo dahil ayaw niyang mapagchismisan dito.